Una nating topic mga kaibigan, DOTR says EDSA busway one of the most efficient transport systems amid shutdown plans. Ito yung article ng GMA News Online. Amid the plans to remove the EDSA busway, the Department of Transportation on Wednesday said it has been efficient in catering to millions of commuters in Metro Manila. So napakalaking tulong ng EDSA busway para sa mga commuter na nagko-commute, hindi yung nagda-drive sa EDSA, di ba? So, ang laking benefit dahil una, hindi masyado matraffic sa carousel. Sa part ng carousel hindi doon sa kabilang part. Which is kaya nga doon sumisingit yung yung anak ni Rapi Tulfo, di ba? Ayun. At ang sabi ng DOTR sa isang statement, the Department of Transportation believes the EDSA busway continues to be one of the most efficient public road transport systems in Metro Manila. So, maganda yung naitutulong nito at higit sa lahat, efficient dahil walang masyadong traffic na nagaganap eh. Okay naman yung yung sistema ng paglipat-lipat ng mga pasahero. The department noted that the EDSA busway served over 63 million commuters in 2024. Biruin mo. At in January 2025 alone, it catered to over 5.5 million passengers or an average of 177,000 daily commuters who reached their destinations conveniently, safely, and quickly. Dahil nga hindi gaanong ka-traffic, ay napakadaling nakakapunta ng mga pasahero sa mga gusto nilang puntahan, di ba? Ang isang problema na lang sa busway na nakikita natin ay yung mga daanan, mga overpass, ganyan. Kasi napakahirap, Diyos ko. Naranasan ko yan na nagpunta kami ng QC nung nakaraan. Ang hirap maglakad, kaibigan. Baka malito ka pa nga kung saan ka papasok o lalabas eh. The Metropolitan Manila Development Authority said earlier in the day that the government is planning to remove the bus lane. Eh, kasi nga may nahuling government official, parang nasabihan. Ay mga tanga-tanga, di kung tinanggal niyo yung busway, yung mga bus magsisilipatan magsisiksikan yung mga yan. Gusto. Diba? Unless the MRT's carrying capacity does not improve. So, meron siyang parang ang tawag dito? Parang bat. Nakalimutan ko yung tawag, Diyos ko. Basta meron siyang something na tatanggalin nila yung busway kapag nag-improve yung capacity ng MRT. Ang problema nga, hindi naman 24/7 din ang MRT. So, mahirap pa rin sa pasahero. Also known as EDSA Carousel, the busway operates 24/7 and has 23 bus stops along Caloocan City, Quezon City, Mandaluyong City, Makati City, Pasay City, and Parañaque City. So, ayun yung siniserve ng mga city ng EDSA Carousel. And take note, 24/7 ito, hindi katulad ng MRT na may oras. Diyos ko naman, di ba? Tapos tatanggalin nyo, mga kupal pa lang. Kasi sa susunod, try nyo ring mamasahe. Hindi yung implement. Wala namang personal wala namang personal experience. Ang experience nila, yung sumingit dun sa busway na nahuli. Diba? The DOTR added that the Transportation Chief Jaime Bautista is waiting for the result of the feasibility study on how to improve the EDSA busway. So, hinihintay na lang nila yung resulta ng study na kinalap ng DOTR. Yun lang, hinihintay lang nila. Ano sabi ng DOTR? Today, Secretary Jaime J. Bautista is waiting for the results of the feasibility study on how best to improve the EDSA busway, tapping private sector technical and financial expertise. The goal is to improve commuter experience without worsening existing traffic conditions. Meanwhile, Secretary Bautista said the suggestions to open the bike lanes for mixed use with motorcycles should be studied further. Ito pa isa, yung bike lane na i-share with motorcycle. Syempre, napakadaming kamote rider. Diyos ko. Yun ang problema yung mga kamoti eh.
Pagka na marami magkakalculate dun sa bike lane, Diyos ko. The MMDA said that the rehabilitation of EDSA is expected to begin by March of this year. So magkakaroon ng diba? Rehabilitation ng EDSA. Hindi natin alam kung paano gagawin yan dahil napakakipot ng daan. Kaya traffic lagi. Tapos gusto pa nilang tanggalin yung busway para lumuwag-luwag daw. Eh di nagsama-sama yung traffic ngayon, di ba? Lahat nagdamay-damay, pati may mga private vehicle. Gusto naman, napakabobo. Ano masasabi niya mga kaibigan? Comment down below.